Nako, matindi ho ito. Nakaw na yaman ni Sarasayad Lustay, itinuro hawak na ho ng mga kinauukulan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, talagang painit ng painit. Ito nga ibabahagi ko po sa inyo, latest update kay Sarasayad Lustay. Dahil dito kapapasok pa lang na napakainit na balita, itong napakaraming pera na kanyang ninakaw di umano ay hawak na ho. Mga kaibigan, i-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho, ha? At talagang habang tumatagal ay nagkakaroon na po ng linaw itong kung saan itinago ang napakaraming pera na yan ho ay pera ng taong bayan na galing po sa tax, ha? Talagang magugulat kayo, mga mahal kong taga-subaybay, dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo ay kinumpirma ng kinauukulan na hawak na nila. Ito ay may nagturo, may nagturo doon sa pinagtataguan at dumaan naman sa legal na proseso bago po mahahawakan. Bibigyan po natin ng linaw ito sa puntong ito. Ay babahay ko po sa inyo ang resibo katunayan tungkol dito sa napakaraming pera na ninakaw di umano ni Sarasayad Lustay Duterte. Mantakin nyo, binoto nyo pa ito, pinapasildo ng taong bayan para magtrabaho ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas. Ba't hindi ho nagtatrabaho tapos magnanakaw pa ng napakaraming pera? Dihadong dihado ho ang taong bayan. Pipera ang kanilang tagasunod, dahil yung mga tagasunod doon ito ay automatic bodol na rin ho, mga kaibigan, ha? Wala na hong pagbabago. Oy, sandali lang bago tayo magpatuloy. Gusto ko lang pong bigyan ng linaw itong nagpapakala to ng fake news ang kampo ni Sarasayad Lustay na may stage cancer daw po at nasa malubhang kalagayan ang ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Hindi po totoo yan, fake news. Wala pong katotohanan yan. Hindi ko sana ito papatulan, hindi ko sana ibablog yung mga ganyang bagay. Subalit kailangan ho, dahil mayroon pong iba na naniniwala na ang ating Pangulo ay may cancer at hindi na pwedeng magtrabaho. Wala pong katotohanan yan, fake news yan, na galing po sa kampo ni Sarasayad Lustay. Wala na po silang panlaban sa legal na proseso. Sukol na. At ang tanging paraan na lang po nila ay magpakalat ng fake news para mag-brainwash, kumuha ng simpatiya. Ay yung tagasunod lang nila ang susunod sa kanila. Pareha sila. Ito mga tanong, naniniwala po ba kayo basta DDS basta taga-suporta ni Sarasayad Lustay, hindi naman po lahat ay may sayad sa utak, malakas ang saltik? Sa comment section, karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Ito, babahagi ko na po. Ito po ang katunayan na hawak na itong mga napakaraming pera na nakaw di umano ni Sarasayad Lustay. Nandiyan mo sa screen, yan po ang ating Ombudsman Remulla na siya po ang nagkumpirma. Ito, ibibigay namin ang salin ni BP Sara, Ombudsman Boying Remulla, April 6. Maliwanag ho, mga kaibigan, ibibigay namin ang salin ni BP Sara. Ano po ang laman ng salin? Kaya nga po mayroon pong impeachment laban kay Sarasayad. Isa po sa mga dahilan, isa po sa mga pampasustansya, mga ingredients, isa sa mga na matitibay na ebidensya ay mayroon pong hawak na ebidensya na itong nakalagay sa salin, mga kaibigan, ay magbibigay daan para na sa ganon
matunton ang nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay Duterte. Nako, eto, complete details. Subpina para sa mga salin ni BP Sara. Nandiyan po ang larawan ni Ombudsman Remulla. Eto, ibibigay ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth salin ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Kasunod ito ang ipinadalang subpina testificandum at dic dosis ticum ng House Panel kay Ombudsman Boying Remulla para dumalo sa pagdinig sa Martes, April 14 at isumiti ang salin ng BC sa mga taong 2027 sa mga taong 2007, 2013, 2016, 2022, 2025. Kasalukuyang gumugulong ang impeachment proceeding laban kay BP Sara. Maliwanag ko mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapuwat na sabi natin sa puntong ito na ang sabi ko nga ay hawak na po ng Ombudsman ang salin ni Sara Sayad Lustay Duterte para isumiti diyan po sa House of Justice bilang bahagi ng ruling ng impeachment. Yan po yung listahan ng nakaw na pera ng taong bayan, mga kaibigan, na magbibigay daan para matriso kung saan nila itinago. Kalaki po na yan and connection. Mayroon pong record siya ng napakaraming bank account na ayon po sa nakuha natin sa mga lumalabas na ipinakita pa noong paman ay ilang bilyong piso ho ang laman ng bank account na yan na hindi po nakadeclare sa salin ni Sara Sayad Lustay. Kaya pag hindi mo dineclare ho yan, automatic ho yan ang yaman na hindi ho maipaliwanag na kung saan galing. Bilyones ho, mga kaibigan, na ito may lumabas na rin pong balita noon na hindi makasuhan kahit mayroong matibay na ebidensya si Sara Sayad nang dahil ho pinapakailangan ni Digong Duterte no siya pa ang Vice President, no siya pa ang Presidente. Kaya't ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon para dumaan sa legal na proseso sa pamamagitan ng impeachment. Actually, noong pa man ay meron silang joint account ang kanyang tatay na hindi nakadeclare, na bilyones ang laman na galing di umano, una, nakaw na pera ng taong bayan, napakarami. At yung iba, ayon mo sa lumabas na mga ebidensya ay galing sa pinagbabawal na gamot. Tumatanggap siya na galing sa pinagbabawal na gamot, mga drug lord, kasama si Digong Duterte. Magkasagwat sila noon, mga kaibigan. Hintayin po natin ang kalalabasan nito.